Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, nagtatagpo pa rin tayo sa iisang kwento. Kaya halika na, simulan na natin. Mula pa pagkabata, alam na ni Serena Hualejo na hindi patas ang mundo sa mga ipinanganak na walang pera. Lumaki siya sa isang maliit na baryo sa San Isidro, sa bahay na pawid ang bubong at lumalangit-ngit ang sahig sa bawat hakbang. Ang kanyang inang, si Luz Valle, ay naglalabada sa umaga at nagtitinda ng kakanin sa hapon, habang ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na sina Bembol at Yizla ay umaasa sa kanya sa halos lahat ng bagay. Nang mamatay ang kanilang ama dahil sa sakit na hindi naagapan, doon nagsimulang tumigas ang loob ni Serena. "Anak, pwede ka pang umatras sa pag-aaral mo," minsang mahinang sabi ni Luz Valle habang nagbibilang ng barya sa lumang lata ng gatas. "Baka hindi kayanin ang pera natin." Umiling si Serena habang tinatahi ang laylayan ng luma niyang uniforme. "Nay, mas lalo tayong walang aasahan kung titigil ako. Kakayanin ko to. Magtatrabaho ako kung kailangan." At totoo nga, sa umaga, estudyante siya ng hospitality management sa isang pampublikong kolegiyo sa bayan. Sa gabi, event assistant siya sa mga kasalan, binyag at corporate functions. Doon niya unang natutunang ngumiti kahit pagod na siya, at doon din niya natutunang basahin ang ugali ng mga taong may pera. Kung sino-sino ang mabait, kung sino-sino ang magpagkunwari, at kung sino-sino ang sanay na laging nasusunod. Hindi maikakailang maganda si Serena, pero hindi iyon ang pinakakapansin-pansin sa kanya. Ang tunay na tumatatak sa mga nakakakilala sa kanya ay ang kanyang tahimik na dignidad. Hindi siya reklamador, hindi siya palasagot, ngunit sa likod ng malumanay niyang boses ay may tibay na hindi agad napapansin. Isang gabi, sa isang malaking business gala na ginanap sa isang mamahaling hotel sa Makati, naitalaga si Serena sa registration table. Mabilis ang kilos niya, maayos ang pakikitungo, at laging handang tumulong kahit sa pinakakabado o kaartehang bisita. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, may isang lalaking nakasuot ng simpleng navy suit ang luwapit sa kanya. "Excuse me," sabi nito, "do you know where the guest lounge is? I think I've been walking in circles." Napatingin si Serena. Matangkad ito, maamo ang mukha at kakaiba ang dating, hindi tulad ng ibang lalaking punong-puno ng yabang sa event na iyon. "Sa kanan po sir, tapos diretso sa hallway, pero kung gusto nyo, pwede ko po kayong samahan." Ngumiti ang lalaki. "Hindi na, baka mas kailangan ka rito. Salamat." Kinabukasan lamang niya nalaman na ang lalaking iyon ay si Leandro Salvacion, ang iisang anak ng kilalang negosyanteng si Doña Marcela Salvacion, may-ari ng mga hotel, restaurant at real estate properties sa iba't ibang lungsod. Hindi inaasahan ni Serena na magkikita pa silang muli, pero nangyari yon. Minsan sa isang cafe na malapit sa kanyang pinapasukang review center, minsan sa isang outreach program na sponsor pala ng kumpanya ng mga Salvacion, at sa bawat pagtatagpo, parami ng parami ang napag-uusapan nila. "Hindi katulad ng ibang nakikilala ko," sabi minsan ni Leandro habang magkatabi silang nakaupo sa covered court matapos mamigay ng school supplies. Bahagyang natawa si Serena. "Baka kasi takot silang magtamali sa harap ng mayaman." "Tapos ikaw, hindi ka takot?" Sumulyap siya rito. "Takot din, pero hindi ko lang ipinapakita." Doon nagsimula ang lahat. Sa una, itinago ni Leandro sa kanyang pamilya ang kanilang pag-uusap. Alam niyang magiging komplikado kapag nalaman ng kanyang inang may kinakausap siyang ordinaryong babae mula sa simpleng pamilya. Ngulit habang tumatagal, mas lalo siyang nahuhulog kay Serena. Hindi dahil mahirap ito at gusto niya ng inspiring story, kundi dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay may nakilala siyang hindi nasisilaw sa apelyido niya. Isang hapon, dinala ni Leandro si Serena sa isang maliit na karinderya sa Pasig halip na sa mamahaling restaurant. Nagulat si Serena. "Sigurado ka bang dito tayo kakain?" "Oo," nakangiting sagot ni Leandro. "Kapag kasama kita, hindi ko kailangang magpanggap. Ayoko ring lagi kang naiilang." Napailing si Serena. "Hindi ka ba natatakot na may makakita sa'yo rito?" "Sana nga may makakita. Para malaman nilang mas masarap ang sinigang dito kaysa sa pangkain sa sarili naming hotel."
Napatawa si Serena at sa tawang iyon ay unti-unting nalusaw ang mga pader sa pagitan nilang dalawa. Ngunit habang lumalalim ang kanilang ugnayan, unti-unti namang lumalapit ang unos. Nang tuluyan ng ipakilala ni Leandro si Serena sa kanyang pamilya, hindi na nagkunwari si Doña Marcela. Sa unang hapunan pa lamang sa mansyon ng mga Salvacion sa Ayala Alabang, malamig na agad ang mga tingin na ibinato nito sa dalaga. "Serena, tama ba?" tanong ni Doña Marcela habang dahan-dahang hinahalo ang sabaw sa kanyang tasa. "Ano uli ang trabaho ng nanay mo?" Sandaling natigilan si Serena, ngunit sumagot pa rin ng magalang. "Naglalabada po at nagtitinda ng kakanin, ma'am." Bahagyang tumanggo si Marcela pero halatang may ibig ipahiwatig. "Masipag, maganda yan." Naroon din ang hipag ni Leandro na si Virel Salvacion de Vera na mula ulo hanggang paa ay parang isinilang para manghusga. Habang kunyari nag-aayos ng wine glass, pabulong ngunit dinig na dinig niyang sinabi, "Kuya, ang bait mo talaga. Mahilig kang tumulong." Napahigpit ang kapit ni Serena sa kubyertos pero pinili niyang huwag sumagot. Sa gilid ng dining area, tahimik na nagmamasid ang matandang housekeeper na si Auntie Salve, habang ang personal assistant ni Leandro na si Maita Alzaga ay halatang naiilang sa tensyon. Naroon din si Tito Ramiel Salvacion, kapatid ni Marcela, na halatang masyadong interesado sa bawat kilos ni Serena, parang sinusukat kung gaano siya tatagal sa pamilyang iyon. Pag-uwi nila galing sa hapunang iyon, napansin ni Leandro na tahimik si Serena. "Pasensya ka na sa kanila, lalo na kay Mama. Ganun lang talaga siya sa umpisa." Mabagal na huminga si Serena at tumingin sa bintana. "Hindi ako nasaktan dahil mayaman sila at mahirap ako, Leandro. Nasaktan ako kasi tinignan nila akong parang may diferensya." Huminto si Leandro sa gilid ng kalsada at hinarap siya. "Hindi ka diferensya. Ikaw ang pinakamatinong taong nakilala ko." "Hindi sapat niyang alam mo lang, Leandro. Kailangan mong iparamdam sa iba." Nanahimik si Leandro. Sa gabing iyon, unang sumilip sa kanilang pag-ibig ang katotohanang hindi sapat ang pagmamahalan kung ang mundong gagalawan nila ay puno ng mapanlait at mapagmataas na tao. Sa kabila ng lahat, itinuloy pa rin nila ang relasyon hanggang sa nauwi iyon sa kasalan. Hindi marangya ang seremonya kahit may kakayahan namang gawin iyon ng mga Salvacion. Sa totoo lang, simple lamang iyon dahil si Doña Marcela mismo ang tumutol sa malaking pagdiriwang. "Kung ipipilit mo ang babaeng yan," sabi ni Marcela noon kay Leandro sa loob ng kanyang study, "huwag mong asahang susuportahan ko ang kahibangang gusto mo." "Mama, hindi ito kahibangan. Asawa ko siya." "Asawa mo siya sa papel, pero hindi ko siya kailanman ituturing na bahagi ng pamilyang ito." Sa kabilang panig ng pinto, hindi inaasahang narinig iyon ni Serena. Hindi siya umiyak, hindi siya nagwala. Tahimik lamang siyang lumabas ng mansyon at sa labas, saka siya napaupo sa tabi ng hardin habang naninginig ang mga kamay. Doon siya nadatnan ni Auntie Salve. "Iha," mahinang sabi ng matanda. "Sa pamilyang to, hindi lahat ng ngiti ay totoo. Mag-ingat ka." Napatingin si Serena. "Bakit niyo po sinasabi yan?" Pero imbes na sagutin siya, yumuko lamang si Auntie Salve at bumalik sa loob. Matapos ang kasal, sinikap ni Serena na maging maayos na asawa kay Leandro at maging magalang na manugang kay Doña Marcela. Dumadalaw siya sa family functions, natutong makisama sa mga taong halatang ayaw sa kanya at pinili niyang maging kalmado kahit paulit-ulit siyang tinitira ng mga pahaging ni Virel. "Bagay sa iyo ang simple, Serena," minsang sabi ni Virel habang nakatingin sa suot niyang dress sa isang charity luncheon. "At least hindi obvious na trying hard." Ngumiti lamang si Serena. "Salamat, gusto ko rin ng simple,
Hindi kailangang mahal para magmukhang maayos. Natahimik si Virel at ilang segundo ring napatigil ang ibang babaeng nakarinig. Sa mga ganitong maliliit na sandali, nakikita ng ilan sa paligid na hindi pala madaling yurakan si Serena. Tahimik siya, oo, pero hindi siya mahina. Gayunman, habang mas tumatagal siya sa loob ng bilog ng pamilyang Salvasyon, mas marami siyang napapansing kakaiba. Mga biglaang meeting na hindi ipinaliliwanag, mga papeles na mabilis tinatago kapag napapadaan siya sa study, mga staff na waring takot magsalita. Isang beses pa nga, nadatnan niya sa hallway si Delphine Urot, finance officer ng kumpanya, na balisang kausap si operations manager na si Cyrus Bailon. "Siguraduhin mong walang makakakita ng revisions," madiing sabi ni Delphine. "Ako na ang bahala," sagot ni Cyrus. "Basta wag na wag makikialam ang asawa ni Sir Leandro." Hindi man buo ang kanyang narinig, sapat na iyon para magkaroon siya ng kutob. Ngunit pinili muna niyang manahimik. Hindi pa siya sigurado at ayaw niyang pagbintangan agad ang sinuman. Sa mga sumunod na buwan, lalong tumindi ang pakiramdam ni Serena na tila may hindi lamang simpleng pandidiri ang biyenan niya, kasal niya. Para bang may mas malalim na dahilan kung bakit ayaw na ayaw siya ni Doña Marcela. Hindi lang dahil mahirap siya, parang may kinatatakutan itong matuklasan niya. Dumating ang araw na papalapit na ang kanyang ika-30 kaarawan. Hindi na niya iyon gaanong iniisip dahil sanay siyang simpleng handaan lang sa bahay, kasama ang pamilya. Ngulit isang hapon, habang nasa veranda siya ng mansyon at kausap sa telepono ang kanyang inang si Luz Valle tungkol sa paboritong pansit ni Bembol, biglang lumapit si Doña Marcela. "Serena?" Malamig ngunit kontrolado ang boses nito. "Sa susunod na linggo, may birthday dinner ka." Nagulat si Serena at dahan-dahang ibinaba ang telepono. "Po?" Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ngumiti si Doña Marcela. Isang niting hindi mabasa kung totoo o hindi. "Ipagdidiriwang natin ang kaarawan mo sa Maison Salvacion. Kompleto ang pamilya, kompleto ang board. Gusto kong maipakita na marunong din akong tumanggap." Sa malayo, napatigil si Maita sa paglakad. Si Auntie Salve na may hawak na tray ay bahagyang namutla. At si Serena, bagaman pilit ng ngumiti ng paggalang, ay may kakaibang lamig na naramdaman sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, ang simpleng paanyaya sa isang kaarawan ay hindi nagdala ng saya sa kanya, kundi ng isang tahimik, mabigat, at hindi maipaliwanag na pangamba. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang muling makisabay sa damdamin ng ating bida. Kung nararanasan mo nang minsan ng pakiramdam na parang may masamang mangyayari kahit wala ka pang matibay na dahilan, mas maiintindihan mo si Serena sa gabing ito. Mag-comment ka rin kung anong oras mo ito pinapanood at kung saang lugar ka nakikinig, dahil ngayon, lalo nang iinit ang takbo ng ating kwento. Hindi agad nawala sa isip ni Serena Vallejo Salvacion ang kakaibang ngiti ni Doña Marcela Salvacion nung ipahayag nito na magkakaroon siya ng engranding birthday dinner sa Maison Salvacion, ang pinakasikat at pinakaprestihiyosong 5-star restaurant ng pamilya sa Makati. Sa tagal niyang pinakikitunguhan ng kanyang biyenan, kabisado na niya ang bawat klase ng titig nito, ang malamig, ang mapanuri, ang halatang mapanlait. Ngunit ang ngiting ipinakita nito noong araw na yon ay mas nakakatakot kaysa sa pagmamataas. Masyadong mauyos, masyadong pinili, masyadong may itinatago. Mula nung marinig niya ang paanyayang iyon, ilang gabi siyang hindi mapakali. Kahit sinusubukan ni Leandro Salvacion na pagaanin ang kanyang loob, hindi pa rin tuluyang mawala ang bigat na nakadagan sa dibdib niya. "Serena?" sabi ni Leandro habang magkatabi silang nakaupo sa kama. "Alam kong hindi ka komportable kay Mama,
Pero baka gusto lang talaga niyang ayusin ang lahat. Tahimik na tumingin si Serena sa nakasinding lampshade sa gilid ng kama. 3 taon na, Leandro. 3 taon na akong pinaparamdam na hindi ako bilang sa pamilya niyo. Ang hirap paniwalaan na bigla na lang siyang magbabago. Huwag mo naman sarahan agad ang isip mo. Napatingin siya sa asawa. Hindi ko sinasara ang isip ko. Nag-iingat lang ako. Huminga ng malalim si Leandro at hinapos ang kanyang kamay. Sasamahan kita buong gabi. Hindi kita pababayaan. Ngumiti si Serena, ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may bahagi ng sarili niyang gustong kumapit sa mga salitang iyon. At may bahagi namang nagsasabing sa gabing darating, baka kahit ang presensya ni Leandro ay hindi sapat upang protektahan siya. Dumating ang araw ng kanyang ika-30 kaarawan. Hindi simple ang paghahanda. Sa mismong umaga, dumating ang stylist na ipinadala ni Doña Marcela. Sunod ay ang makeup artist. Pagkatapos ay ang isang kahon ng mamahaling evening gown na kulay wine red na bumagay sa kutis ni Serena, ngunit hindi niya kailanman pipiliin para sa sarili. Lahat ay maayos, marangya at tila planadong-planado. Ngunit habang mas nagiging maganda ang ayos niya, mas lalo rin siyang nakakaramdam ng kakaibang takot. Parang may pinalalamuting handog bago iharap sa isang hindi niya nakikitang sakripisyo. "Ma'am, sobrang ganda niyo po," sabi ng makeup artist nang matapos siya. "Parang artista." Ngumiti si Serena ng pilit. "Salamat." Maya-maya pa ay dumating si Maita Alzaga, ang personal assistant ni Leandro, dala ang ilang papeles para pirmahan ni Leandro tungkol sa resort project nito sa Palawan. Ngulit nang makita niya si Serena, tila may gusto siyang sabihin. "Ayos ka lang ba, ma'am?" tanong ni Maita. "Oo naman." "Bakit?" Nag-alangan si Maita. "Wala po. Parang hindi lang ako sanay na si Ma'am Marcela mismo ang may pakana ng ganitong klaseng surprise." Napatingin si Serena sa kanya. "Pati ikaw, napansin mo?" Bago pa makasagot si Maita, pumasok si Leandro sa kwarto habang kausap sa telepono ang isa sa kanyang project managers. Mabilis na naputol ang usapan. Ngulit sa mga sandaling iyon, tumimo sa isip ni Serena na hindi pala siya nag-iisa sa kutob ng may mali. Pagsapit ng gabi, maliwanag ang buong harapan ng Maison Salvacion. Kinikinang ang mga salamin, nakahanay ang mga imported na sasakyan, at abala ang valet at concierge sa pagtanggap sa mga espesyal na bisita. Nang bumaba si Serena mula sa sasakyan, pakiramdam niya ay hindi siya dinala roon para ipagdiwang, kundi para ilagay sa isang entabladong hindi niya alam ang magiging wakas. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng general manager ng restaurant, ng ilang senior staff at ng mismong executive chef na si Chef Inigo Sarmiento. Sa unang tingin ay normal ang lahat. Maayos ang reception. May mga floral arrangement sa paborito niyang kulay. May live strings quartet sa gitna ng main hall. At sa private dining wing kung saan gaganapin ang selebrasyon, naroon sina Doña Marcela, Virel Salvacion de Vera, Tito Ramiel Salvacion, ilang miyembro ng board at mga piling kaibigan ng pamilya. "Happy birthday, Serena," ani ni Doña Marcela, sabay halik sa magkabilang pisngi niya. "Sana ay magustuhan mo ang munting handa namin." Munting handa. Halos gusto niyang matawa sa isip-isip niya. Ang chandelier pa lang sa kwartong iyon ay baka kahit ang buong baryong kinalakihan niya ay sapat para mabili. Naupo silang lahat sa mahabang mesa na may puting linen at mamahalin kubyertos. Ang bawat pinggan ay tila sinukat ang pwesto. Ang bawat galaw ng waiter ay maingat. Ngulit sa kabila ng karangyaan, hindi komportable si Serena. Masyadong marami ang mga mata na nakatutok sa kanya. Masyadong maginoo ang mga ngiti. Masyadong pino ang kilos ng lahat na para bang may hinihintay lamang silang eksaktong oras. "Serena," nakangiti sabi ni Virel habang iniikot ang stem ng wine glass niya. "Bagay na bagay sa iyo ang gabing ito. Sinong mag-aakala na mula sa simpleng buhay, dito ka hahantong? Ang swerte mo talaga kay kuya." Bago pa makasagot si Serena, sumingit si Leandro. "Hindi lang si Serena ang sinwerte, mas sinwerte ako." Bahagyang napahigpit ang panga ni Virel, ngulit nakangiti pa rin ito.
Samantalang si Doña Marcela ay walang imik na humihirap ng sabaw. Nagsimula ang dinner sa maayos na bati. May munting speech si Tito Ramiel. May pabirong alaala si Virel na halatang may kasamang tusok. May ilang board members na nag-toast sa mas masayang pagsasama ni Serena at Leandro. Ngunit sa kaligitnaan ng lahat, ilang beses na rin tumunog ang telepono ni Leandro. Ang resort project sa Panawan ay nagkaproblema sa permits at isang contractor dispute. Kahit gusto niyang ibigay ang buong atensyon kay Serena, kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Pasensya ka na, mahal." Bulong ni Leandro. "Isang tawag lang, babalik ako agad." Tumango si Serena. "Sige lang." Tumayo si Leandro at lumabas ng private dining room para sagutin ang tawag. Sa sandaling iyon, parang biglang lumamig ang paligid. Hindi nagtagal, dumating ang susunod na kurso. Isa-isa itong inihain sa harap ng mga bisita. Nang ilapag sa harap ni Serena ang espesyal na plated dish, si Chef Inigo mismo ang nagdala. Nagtaka si Serena dahil executive chef ito. Hindi karaniwang lumalabas para personal na mag-serve maliban kung sobrang espesyal ng okasyon. "Happy birthday po, ma'am," sabi ni Chef Inigo, bahagyang yumuyuko. Lumapit ito na parang may aayusing maliit na detalye sa gilid ng kanyang pinggan. At sa mismong sandaling yumuko ito malapit sa tainga niya, sa pinakamababang tinig na halos hangin lang ang dating, ibinulong nito. "Dumaan ka sa backdoor at tumakas ka na. Masama ang plano nila sa'yo." Nanigas si Serena. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya nakagalaw. Parang tumigil ang ugong ng silid. Parang lumabo ang tunog ng mga kubyertos at bulungan sa mesa. Nang inangat niya ang tingin, normal na ang kilos ni Chef Inigo. Parang wala itong sinabi. Umatras ito, nagbigay ng magalang na tango, saka bumalik sa kitchen doors. Parang may nagyelong tubig na ibinuhos sa batok ni Serena. Bigla niyang naalala ang mga kakaibang pangyayari sa mga nakaraang buwan. Ang usapan ni Delpin Urot at Cyrus Bailon. Ang kakaibang kilos ng ilang staff. At ang babala noon ni Auntie Salve at ang sobrang pino ngunit pilit na kabaitan ni Doña Marcela nitong mga nakaraang araw. "Serena?" tanong ni Doña Marcela. "Hindi mo ba titikman ang espesyal na inihanda para sa'yo?" Napatingin si Serena sa biyanan. Ang mukha nito ay maaliwalas, ngulit may kakaibang kislap sa mga mata. Hindi pagkabaalala, hindi pagmamahal, kundi tila inaabangang reaksyon. Mamaya po," mahina niyang sagot. "Magre-retouch lang ako sandali." "Ngayon?" tanong ni Virel, kunwari nagtataka. "Hindi pa nga nagsisimula ang main toast." "May kukunin lang ako sa bag ko," sabi ni Serena, pilit na pinapakalma ang boses. Tumayo siya. Wala ni isa sa mesa ang pumigil sa kanya. At yon ang mas lalo niyang ikinabahala. Paglabas niya ng private dining room, mabilis siyang naglakad papunta sa powder room corridor. Doon, habang nakasandal siya sa marmol na pader at pilit na humihinga ng malalim, biglang lumitaw si Maita mula sa isang side hall. Namumutla ito. "Ma'am," mabilis na bulong ni Maita. "Sumunod ka po sa akin, bilis." "Anong nangyayari?" nanginginig na tanong ni Serena. Tumingin muna si Maita sa magkabilang direksyon bago siya hinila papasok sa service hallway sa gilid ng powder room. Mahina, ngunit mabilis itong nagsalita. "May narinig akong usapan kanina sa admin office. Nandun si Ma'am Marcela, si Sir Delpin Urot at si Cyrus Bailon. Ang plano nila, palabasing kayo ang naglagay ng lason sa wine ng isang investor na darating ngayon sa private room." Parang nawala ng lakas sa mga tuhod ni Serena. "Ano? Chef Inigo ang nagsabi sa akin na balaan kayo. Hindi niya kayang na may mapahamak ng ganun." Napakapit si Serena sa braso ni Maita. "Nasaan si Leandro?" "Hindi ko alam kung gaano karami ang alam niya, pero sigurado akong wala siya sa mismong plano. Ang problema, kapag nagsimula ang gulo, baka hindi na kayo niya agad maprotektahan." Mula sa kabilang pinto ng service hallway, sumulpot ang dishwasher na si Poldo Ranes, pawisan at halatang kabado. "Ma'am, bilisan niyo po. May pinapasok ng special bottle sa wine service station. Hindi normal ang galaw sa loob." Hindi na nagdalawang isip si Serena. Nanginginig man ng buong katawan niya, kumilos siya.
Ngunit bago pa sila tuluyang makalayo, muling lumingon siya pabalik sa direksyon ng dining room sa lugar kung saan naroon ang kanyang asawa, ang kanyang pangalan at ang gabing dapat sanay alaala ng pagmamahal. Maita, mahinang sabi niya, kapag umalis ako, magmumukha akong may kasalanan. Napapikit si Maita. At kapag hindi kayo umalis, baka wala na kayong pagkakataon magpaliwanag. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi lamang dahil may planong masama laban sa kanya, kundi dahil alam niyang sa mundong iyon, sapat nang maging mahirap, tahimik at mahina sa impluensya para madaling gawing salarin. Sa tulong ni Maita at Poldo, mabilis siyang pinadaan sa makitid na service corridor na amoy mantikilya, usok at dishwashing liquid. Sa bawat hakbang ay tila umuugong ang tibok ng kanyang dibdib. Habang naglalakad sila, nadaanan niya ang kitchen pass kung saan sandaling tumingin sa kanya si Chef Inigo. Hindi ito nagsalita, tumanggo lang ito ng bahagya, isang tahimik na paalam, o marahil isang paalala na wala ng atrasan. Pagdating nila sa likod ng restaurant, bumungad ang malamig na hangin ng gabi, na andoon ang basurahan, ang loading dock, at ang likod ng marangyang gusaling, sa harap ay punong-puno ng ilaw, ngunit sa likuran ay puro anino. May sasakyan si Brenna na paparating, sabi ni Maita. Tinawagan ko na siya, sa kabilang kanto kayo sasakay. Brenna? Nagtatakang tanong ni Serena. Kaibigan ko po, legal worker siya, mapagkakatiwalaan. Hindi pa man nakakahinga ng maayos si Serena ay may narinig silang kaguluhan mula sa loob ng gusali. May sumigaw, may mga yabag na nagtakbuhan, may mga boses na nagpapanik. At ilang segundo lamang lumipas, tumunog ang telepono ni Serena. Si Leandro ang tumatawag. Tinitigan niya ang screen, nanginginig ang daliri. Sinagot niya. Serena, madiing sabi ni Leandro mula sa kabilang linya. Magulo ang tunog sa paligid nito. Nasaan ka? May nangyaring masama rito. Biglang bumagsak si Mr. Zobel pagkatapos uminom ng wine at may footage. Huminto ito. May footage. Iyon na. Serena, nanginginig ang boses ni Serena. May plano sila laban sa akin. Hindi ako ang may gawa nito. Narinig niya ang mabigat na paghinga ng asawa. Ilang segundo itong natahimik bago nagsalita. Serena, sabihin mo sa akin ang totoo. Nasaan ka ngayon? Parang may pumutok sa loob ng dibdib niya. Hindi dahil sinigawan siya, hindi dahil inakusahan siya ng tahasan, kundi dahil sa mismong sandaling iyon, sa oras na dapat siya ang unang paniwalaan, ang unang tanong sa kanya ay hindi, ayos ka lang ba? Kundi, sabihin mo sa akin ang totoo. Napapikit si Serena. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, tuluyan siyang nasaktan. Kapag ang unang reaksyon mo ay duda, mahinang sabi niya, ibig sabihin, hindi mo talaga ako lubos na kilala. Hindi na siya naghintay. Nang sagot, ibinaba niya ang tawag. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang lumang sasakyan ni Brenna Quinto sa kabilang kanto. Nang sumakay si Serena sa loob, saka lamang siya tuluyang napahagulhol. Hindi siya umiiyak dahil sa takot lamang. Umiiyak siya dahil sa gabing dapat sana'y tungkol sa pagtanggap, muli siyang ipinain sa mga taong kailanman ay hindi nakita ang halaga niya bilang tao. Habang papalayo ang sasakyan, tanaw niya sa likod ang liwanag ng Maison Salvacion. Maganda, marangya at kasing linis tingnan ng kasinungainang pilit ipapasuot sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang unti-unting tumitibay sa loob niya. Hindi matatapos ang buhay niya sa gabing ito, at kung sino man ang nagplano ng lahat ng iyon, nagkamali sila ng inakalang babae na kaya nilang burahin. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang samahan mo ulit ako sa mas mabigat na bahagi ng buhay ng ating bida. Kung nakaabot ka na rito, siguradong ramdam mo na hindi lang ito simpleng kwento ng pang-aapi. Kwento rin ito ng pagbagsak, pagtitiis at muling pagtayo. Kaya bago natin simulan, mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Dahil mula rito, unti-unti nang magbabago ang direksyon ng buhay ni Serena. Mula sa bintana ng lumang sasakyan ni Brenna Quinto, tanaw ni Serena Vallejo Salvacion ang paurong na iyaw ng Maison Salvacion. Habang papalayo sila sa restaurant na muntik ng maging libingan ng kanyang pangalan at kinabukasan, saka lamang niya lubos na ramdaman ng panghihina ng buong katawan. Kanina lamang ay nakaupo siya sa isang mesa na puno ng kristal, mamahaling alak at mga ngiting puno ng pagkukunwari. Ngayon, nakasiksik siya sa likod ng luma ngunit malinis na sasakyan.
Umiiyak sa katahimikan ng gabi at hindi alam kung saan talaga siya dadalhin ng buhay pagkatapos ng lahat. Tahimik lamang si Brenna habang nagmamaneho. Isa itong babae sa huling bahagi ng 30, matalas ang mata at may boses na marunong magpakalma kahit sa gitna ng tensyon. Kaibigan siya ni Maita Alzaga mula pa noong kolehiyo at kasalukuyang nagtatrabaho bilang community legal worker para sa mga babaeng naaapi, pinagbabantaan o pinapahamak ng makapangyarihang tao. Hindi niya kilala si Serena ng personal bago ang gabing iyon, ngunit sa unang tingin pa lang ay alam na niyang hindi ito babaeng basta-basta gagawa ng krimeng ibinibintang dito. Huminga ka lang ng malalim. Mahinang sabi ni Brenna habang di inaalis ang tingin sa kalsada. Hindi pa tapos ang lahat. Pero nagsimula na. Basag ang tinig na sagot ni Serena. At alam kong kapag nagsalita na ang pamilya nila, mas madali silang paniniwalaan kaysa sa akin. Mula sa front seat, naroon si Maita, tahimik na pinipisil ang kanyang mga daliri sa kaba. Siya ang pinakadelikadong tumulong kay Serena sa lahat ng mga oras na iyon dahil oras na mabisto ni Doña Marcela Salvacion ang ginawa niya, siguradong hindi lamang trabaho ang mawawala sa kanya. Ma'am, mahinang sabi ni Maita saka siya lumingon sa likod. Pasensya na po kung hindi ko kayo nawarningan ng mas maaga. May kutob ako nitong mga nakaraang araw pero hindi ko akalaing ganito kalala. Pinahid ni Serena ang luha sa kanyang muka at pilit na inayos ang kanyang sarili. Kung hindi dahil sa'yo, baka nasa loob pa rin ako ng restaurant na yon o baka mas malala pa. Hindi nakasagot si Maita. Nilingon na lamang niya ang bintana, halatang pinipigilan ding maiyak. Dinala sila ni Brenna sa Batangas, sa isang lumang apartments unit sa itaas ng bakery ni Aling Puring Dimalanta, isang balo na matagal nang tumutulong sa mga legal workers sa komunidad. Tahimik ang lugar, malayo sa syudad, malayo sa mga ilaw ng media, sa impluwensya ng mga salvasyon at sa mga matang sanay manghusga. Ngunit pagkapasok pa lamang ni Serena sa maliit na kwartong pansamantalang magiging kanlungan niya, naramdaman niya ang kabalintunaan ng sitwasyon. Hindi siya ligtas dahil wala na ang problema, kundi dahil ngayon lamang siya pansamantalang naitago sa gitna ng bagyong unti-unti ng lalakas. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising na si Serena dahil sa tunog ng radyo mula sa ibaba. Habang nasa hagdan siya, sa kanya narinig ang balita. Isang high-profile poisoning incident ang naganap kagabi sa isang kilalang luxury restaurant sa Makati. Ayon sa mga paunang ulat, isang babaeng kaugnay ng pamilya ng may-ari ng establishmento ang kasalukuyang binaghahanap para sa posibleng partisipasyon sa insidente. Parang tinanggalan siya ng hangin sa dibdib. Mabilis siyang bumaba at pinatay ni Aling Puring ang radyo nang makita ang mukha niya. Ngunit, huli na. Narinig na niya ang kailangan niyang marinig. Anak, mahinahon ang sabi ng matanda. Umupo ang muna. Hindi agad siya nakaupo. Tumakbo siya sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang lumang telebisyon. Sa local news channel, malinaw na nakasulat na headline sa ibaba. Asawa ng tagapagmana ng Salvacion Group, kinasasangkutan sa pagkalason ng negosyante. May kuha pa ng CCTV frame na malabo, ngulit halatang ipinapakitang siya raw ang humawak sa isang wine cart ilang minuto bago bumagsak ang investor na si Mr. Zobel. Hindi buo ang anggulo, hindi malinaw ang detalye, pero sapat ang dating para sa mga taong gutom sa iskandalo. Napahawak si Serena sa gilid ng mesa. Hindi totoo yan, bulong niya. Hindi totoo. Lumapit si Brenna na kararating lang sa labas at pinatay ni telebisyon. Yan ang bilis ng may pera, Serena. Hindi pa nagsisimula ang tunay na investigasyon, may kwento na silang handa sa media. Paano ko lalabanan yan? Humihikbing tanong ni Serena. Paano ko papatunayan ng totoo kung sila mismo ang may hawak sa lahat? Sa media, sa pulis, sa abogado, sa negosyo? Tumingin si Brenna sa kanya ng diretsyo. Sa ebidensya at sa tiyaga, hindi ito mabilis, hindi ito madali, pero hindi ito imposible. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maranasan ni Serena ang tunay na bigat ng pagbagsak ng isang pangalan.
Hindi man siya nakukulong, para na rin siyang bilanggo sa sarili niyang pag-iiral. Hindi siya pwedeng basta lumabas dahil posibleng may makakilala sa kanya mula sa kumakalat na balita. Hindi niya matawag ang kanyang inang si Luz Valle ng madalas dahil baka may makasubaybay sa lokasyon. Hindi rin niya makausap ang kanyang mga kapatid na sina Bembol at Isla ng matagal dahil sa bawat tawag ay napupuno siya ng pangungulila at takot na baka damay din sila sa panggigipit ng pamilyang Salvacion. Minsan, habang kausap niya ang ina sa telepono, narinig niyang umiiyak siya sa kabilang linya. "Anak, kahit anong sabihin nila, kilala kita. Hindi ka ganong tao. Hindi kita pinalaking mananakit para sa pera o galit." Napapikit si Serena habang pinipigil ang sarili. "Nay, huwag ka munang pupunta rito. Huwag niyo munang sabihin kahit kanino na nakakausap niyo ako. May mga tao dito sa barangay na nagtatanong." Mahinang sabi ni Luz Valle. "May isang lalaking nakakotse na dumaan kahapon. Nagtanong tungkol sa'yo." Nanlamig si Serena. "Nay, makinig ka sa akin. Kapag may magtanong, sabihin mo wala kang alam. Ingatan mo sina Bembol at Yisla." Matapos ang tawag na iyon, buong araw siyang hindi kumain. Habang nasisira ang kanyang reputasyon sa labas, unti-unti namang lumilinaw kay Brenna at sa iilang tumutulong sa kanya na hindi simpleng frame-up lang ang nangyari. Malaking plano ito. Planong hindi lang dinisenyo para ipahiya si Serena, kundi para tuluyan siyang alisin sa landas ng pamilya. Isang gabi, dumating si Dr. Amiel Toraca, isang volunteer doctor at kaibigan ni Brenna. Siya ang tumingin kay Serena nang mapansin nitong hindi na ito halos makatulog at palaging inaatake ng sobrang kaba. "Hindi ka mahina dahil nanginginig ka," sabi ni Dr. Amiel habang kinukuha ang blood pressure niya. "Normal lang yan sa taong dumaan sa matinding trauma." Umiling si Serena, nakatitig sa sahig. "Pakiramdam ko kasi, dapat mas matatag ako. Lahat sila umaasa na lalaban ako." "Ang iyak ay hindi kabaliktaran ng tapang," sagot ng doktor. "Minsan nga, iyan ang anyo ng tapang. Ang harapin ng sakit, imbis na itanggi." Mula noon, dahan-dahan natutulang huminga ulit si Serena. Hindi para kalimutan ang nangyari, kundi para mabuhay sa gitna nito. Sa mga sumunod na linggo, pinatunayan ang buhay sa Batangas na kahit durog ang isang babae, may paraan pa ring unti-unti siyang buuing muli ng simpleng mga bagay. Sa umaga, tumutulong siya kay Aling Puring sa bakery. Nag-aayos ng display, nagbabalot ng pandesal, naglilista ng orders. Sa hapon, sumasama siya kay Brenna sa legal aid desk, kung saan natutunan niyang mas malawak pa pala ang mundo kesa sa kinahuhumalingang kapangyarihan ng mga Salvacion. May mga biyudang niloko sa lupa, may mga kasambahay na hindi sinahuran, may mga babaeng pinagbintangan upang mailigtas ang pangalan ng mas makapangyarihan. At sa bawat kwentong naririnig niya, mas naiintindihan niya na ang nangyari sa kanya ay bahagi lamang ng mas malaking sistemang pabor sa malalakas at mapang-abuso. Doon niya nakilala si Josa Fuentela, isang dating investigative journalist na naninirahan na sa probinsya matapos ma-blacklist sa media circles. Matalim pa rin ang isip nito kahit simple na ang buhay. "Ipinakita sa TV yung footage mo, pero kulang ang kuha, putol ang oras. Hindi yan malinis na ebidensya." Napatingin si Serena. "Paano mo nasabi?" "Dahil ilang taon akong nag-imbestiga sa mga kasong ganyan. Kapag may gustong wasakin ng isang tao, hindi nila kailangan ng magpakita ng buong katotohanan. Kailangan lang nila ng sapat na larawan para ang publiko ang magdugtong ng maling kwento." "Kung ganon," mahinang sabi ni Serena, "may pag-asa pa bang maibalik ang pangalan ko?" Tinitigan siya ni Josa ng diretsyo. "Oo, pero huwag mong asahang mabilis. Ang paninira ay parang opoy. Ang paglilinis ng pangalan parang pagdidilig sa lupang nasunog. Mabagal, pero may tutubo ulit." Habang nangyayari ang lahat ng iyon, isang pangalan ang paulit-ulit na dumadapo sa isip ni Serena. Leandro. Sa loob ng halos isang linggo, hindi niya sinagot ang mga tawag nito. Hindi dahil wala na siyang nararamdaman, kundi dahil hindi pa niya kayang harapin ang sugat na hiniwan ng huling pag-uusap nila. Ngunit dumating din ang araw na hindi niya inaasahan. Hapon noon at tumutulong siya sa pag-aayos ng inventory sa bakery, nang mapansin ni Bok, ang tricycle driver na suki sa lugar, na may lalaking nakakap at shades na naghahanap sa kanya sa labas.
Hindi siya agad lumabas. Sinilip niya muna sa bintana. Si Leandro nga. Payat ang mukha nito kumpara dati. Namumula ang mga mata. Halatang ilang araw ding hindi maayos ang tulog. Ako na ang kakausapin, sabi ni Brenna, ngunit pinigilan siya ni Serena. Huwag, ako na. Lumabas siya sa likod ng bakery at hinarap si Leandro sa ilalim ng punong mangga, malayo sa kalsada. Ilang segundo silang walang imik. Buhay ka! Mahinang sabi ni Leandro na para bang hindi pa rin ito lubos makapaniwala. Masakit na napangiti si Serena. Mukha ba akong patay? Napayuko si Leandro. Hinahanap kita. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong ipaliwanag. Ipaliwanag? Mabilis siyang tumingin sa kanya. Anong ipapaliwanag mo, Leandro? Na nung oras na kailangan kitang paniwalaan, nagtanong ka muna kung nagsasabi ako ng totoo? Gulong-gulo ako noon, sabat ni Leandro. Biglang may bumagsak, may mga tao, may footage, may sigaw si mama, tapos wala ka. Eksakto, putol niya. Wala ako. At sa halip na isipin mong may nangyaring masama sa akin, ang una mong naisip ay baka may kasalanan ako. Napapikit si Leandro. Kita sa mukha nito ang matinding pagsisisi. Mali ako. Hindi kita ipinagtanggol agad. At mula noon, araw-araw ko yung iniisip. Napalunok si Serena. Gusto niyang umiyak pero hindi na siya ang dating babaeng agad natutunaw sa paghingi ng tawad. Napakarami ng nabasag. Umalis ka muna, Leandro. Mahina ngunit mariing sabi niya. Hindi pa ako handang marinig ang mga huli mong paliwanag. Sa ngayon, ang kailangan ko ay mabuhay at maibalik ang sarili ko, hindi ang maging asawa mo ulit. Hindi ito agad umalis, ngunit nang makita nitong hindi magbabago ang pasya ni Serena, dahan-dahan itong tumanggo. Hindi ako titigil sa paghahanap ng totoo, sabi nito bago umalis. Kahit hindi mo ako patawarin, gagawin ko pa rin. Pagkaalis ni Leandro, matagal na nanatiling nakatayo si Serena sa ilalim ng puno. Mahangin ang hapon, ngunit mainit pa rin ang pakiramdam niya. Hindi dahil sa galit lamang, kundi dahil sa dahan-dahang pagdating ng isang katotohanang masakit tanggapin. Mahal niya pa rin ang asawa, ngunit hindi na sapat ang pagmamahal para tabunan ang pagkadurog ng tiwala. Sa mga sumunod na buwan, mas pinili niyang ituon ang lakas sa muling pagbuo ng sarili. Napansin ni Brenna at ni Hosa na mahusay si Serena sa systems, serbisyo at pag-oorganisa ng maliliit na negosyo. Dahil doon, ipinakilala siya ni Hosa sa isang may-ari ng cafe sa Lipa na nalulugi dahil sa gulo ng operations nito. Subukan mo akong tulungan, sabi ng may-ari na si Tessan Murillo. Wala naman akong malaking pambayad, pero baka may maayos ka. Tinanggap iyon ni Serena, hindi dahil sa pera, kundi dahil gusto niyang maramdaman na may silbi pa rin siya sa mundo. At doon nagsimula ang maliliit ngulit totoong pagbabago. Inayos niya ang staff flow, binago ang menu layout, sinanay ang front service, nagpatupad ng tamang inventory. Ilang buwan lang dumami ang customers, umayos ang reviews, nakaahon ang cafe. May galing ka rito, sabi ni Tessan sa kanya. Hindi lang basta sipag, galing talaga. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos masira ang pangalan niya sa Maynila, may narinig si Serena na hindi puno ng duda, awa o panghuhusga, kundi pagkilala sa tunay niyang kakayahan. Mula roon, sunod-sunod na ang maliliit na consultancy work na dumating sa kanya sa ilalim ng pangalang Rina Valles. Hindi niya agad ibinunyag ang tunay niyang apelyido. Hindi pa panahon, hindi pa ligtas. Ngunit sa bawat negosyong natutulungan niyang bumangon, may bahagi rin ng sarili niyang muling nabubuo. Sa katahimikan ng probinsya, sa tulong ng mga taong hindi nasilaw sa kapangyarihan at sa gitna ng mga sugat na hindi pa lubusang naghihilom, nagsimulang mapagtanto ni Serena ang isang mahalagang bagay. Hindi siya nawala upang tuluyang maglaho. Nawala siya upang magkaroon ng pagkakataong iligtas ang sarili, muling kilalanin ang sariling halaga, at matutunan kaya pala niyang mabuhay ng hindi umaasa sa apelyido, proteksyon o pagtanggap ng pamilyang minsang nagtangkang lumamon sa kanya.
At habang dahan-dahan siyang umaanat sa sariling sipag at galing, hindi niya namamalayang sa kabilang panig ng buhay na iniwan niya, may mga lihim na unti-unti na ring nabibitak. Mga lihim na balang araw ay magbabalik sa kanya ng hindi lamang hustisya, kundi kapangyarihang matagal nang ipinagkait sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat at mas kapanapanabik na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang samahan pa rin si Serena hanggang sa puntong ito ng kanyang buhay. Kung naramdaman mo ang sakit ng kanyang pagbagsak at ang tahimik niyang muling pagbangon, mas lalo mong mararamdaman ngayon ang bigat ng pagbabalik niya sa lugar kung saan minsan siyang nilibing ng buhay sa kasinungalingan. Mag-comment ka rin kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood dahil mula rito, hindi na lamang basta pagbangon ang mangyayari. Unti-unti nang maniningil ang katotohanan. Lumipas ang 3 taon mula ng gabing tumakas si Serena Vallejo Salvacion sa likod ng Mason Salvacion. Sa panahong iyon, maraming nagbago. Hindi na siya ang takot, basag at nagtatagong babaeng dumating noon sa maliit na apartment sa Batangas. Sa ilalim ng pangalang Rina Valles, unti-unti niyang binuo ang sariling pangalan sa mundo ng hospitality consulting. Ang dati iilang cafe at maliit na inn lang ang humihingi ng tulong sa kanya, ngayon may mga family-owned resorts, boutique hotels at restaurant groups nang lumalapit para ayusin niya ang service systems, staff culture, customer experience at operasyon ng negosyo. Ang maliit na trabahong nagsimula sa cafe ni Tessan Murillo ay lumaki at naging pundasyon ng kumpanyang tinawag niyang Haraya Table and Service Studio. Sa tulong ni Brenna Cuento, Josa Fuentela at ilang bagong kakilalang tapat sa kanya, natutuhan ni Serena kung paano tumayo hindi lamang bilang biktima na gustong lumawan, kundi bilang isang profesional na may sariling direksyon. Sa Batangas, may mga umagang gigising siya ng maaga para mag-review ng restaurant layouts at staff reports, at may mga gabing aabutin siya ng hating gabi sa pagre-revise ng service manuals para sa isang kliyente sa Tagaytay o Laguna. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, pinaghirapan niya ang pangalang nakukuha niya. Hindi ito galing sa apelyedo ng asawang mayaman, hindi rin galing sa awa ng mga tao. Galing ito sa talino, tiyaga, at dignidad na matagal nang nasa loob niya, ngunit minsang tinapakan ng maling mundo. Ngunit kahit gaano pa niya pinagbuti ang bagong buhay, hindi tuluyang nawawala ang lumang sugat. May mga gabing bigla siyang magigising mula sa bangungot na muli siyang nasa loob ng marangyang private dining room. Nakatingin si Sernia Donyasa Marcela Salvacion na may malamig na ngiti habang papalapit si Chef Inigo Sarmiento para ibulong ang parehong babana. May mga pagkakataong nakakarinig siya ng clink ng wine glass sa isang formal event, bumabalik ang panlalamig ng katawan niya. At may ilang sandali ring hindi niya may iwasang isipin si Leandro, ang lalaking minahal niyang ng totoo, ngunit sa pinakamahalagang gabi ng buhay niya ay hindi siya lubusang pinaniwalaan. Hindi na naulit ang biglaang pagpunta ni Leandro sa Batangas matapos ang una nilang paghaharap sa ilalim ng punong mangga sa tapat ng bakery ni Aling Puring Dimalanta. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay nawala na ito. Paminsan-minsan, may dumarating na mensahe kina Brenna mula sa legal team na ginagamit ni Leandro sa lihim nitong paghahanap ng ebidensya. Hindi siya direktang kinokontak ni Serena, ngunit malinaw na hindi rin ito tumitigil sa paghahanap ng katotohanan. Isang umaga, habang nasa maliit na opisina ng Haraya si Serena at inaayos ang papers para sa isang bagong project sa Lukban, dumating si Josa Fuentela na may dalang brown envelope at kakaibang tingin sa mata. May magandang balita, Sabi nito habang ibinabababa ang envelope sa mesa. Tumingin si Serena mula sa laptop. Sa tono mo, mukhang hindi lang basta magandang balita yan. Umubo si Josa at inilabas ang ilang litrato, transcripts at kopya ng email chain. May mga taong nagsisimula ng magsalita. Nanikipang dibdib ni Serena. Sino? Una, si Paul Doranes. Naalala mo yung dishwasher na tumulong sa'yo sa likod ng restaurant noong gabing yon? Oo. Lumatit siya sa isa kong dating source sa Maynila, handang magsalita. Hindi raw niya kinaya ang konsensya niya matapos niyang marinig na halos tuluyan ka ng sirain ng mga Salvacion. Dahan-dahang kinuha ni Serena ang unang papel.
Transcript iyon ng salaysay ni Poldo. Nandoon ang detalye kung paano niya nakita si Cyrus Bailon na nag-utos sa isang staff na ilipat ang isang bottle cart sa blind spot ng hallway camera. Nandoon din ang pag-amin na may taong nagdala ng panibagong bottle sa wine service station ilang minuto bago pumasok ang investor na si Mr. Zobel sa private room. May isa pa, sabi ni Josa. Inilabas nito ang isa pang flash drive. Ano to? Audio file, galing kay Auntie Salve. Napatigil si Serena. Auntie Salve ba? Bulong niya. Akala ko hindi na siya magsasalita. Hindi siya nagsasalita noon dahil takot siya, pero tumatanda na siya, Serena, at sabi niya, ayaw na niyang mamatay ng pasa ng katotohanang may inosenteng babae siyang hinayaang yurakan dahil sa kanyang katahimikan. Mabagal na napaupo si Serena. Parang may humatak sa kanya pabalik sa mga taong ginugol niya sa pagsisikap na wag na sanang alalahanin ng nakaraan. Pinatugtog ni Josa ang audio sa maliit na speaker. Noong unay maingay lamang ang tunog ng paggalaw ng upuan at paglapag ng kung anong bagay sa mesa. Pagkatapos ay lumitaw ang boses ni Doña Marcela, kalmado, matigas, sanay mag-utos. Kapag natuloy ang gabing to ng maayos, hindi na magiging problema si Serena. Masisira ang pangalan niya, hindi na siya paniniwalaan ni Leandro at hindi na siya makikialam sa mga bagay na hindi niya dapat makita. Sumunod ang boses ni Delphine Urot. Sigurado po ba kayong hindi tayo madadali? Kung marunong kayong sumunod, hindi tayo madadali. Malamig na sagot ni Marcela. Pagkatapos marinig ang ilang segundong iyon, tila tumigil ang oras sa loob ng opisina. Hindi agad nakapagsalita si Serena. Sa tagal ng panahon, sa tagal ng pagbangon niya, sa tagal ng pagpigil niyang manatiling buo, ngayon lamang muling tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa wakas, may tunay ng anyo ang kasinungalingang minsang dumurog sa kanya. Hindi ko inakala na darating itong araw na to, mahinang sabi niya. Tandaan mo, hindi pa ito ang katapusan, simula pa lang ito ng pagguho nila. Hindi naging madali ang mga sumunod na hakbang. Hindi sapat ang isang audio at isang witness statement upang tuluyang wasakin ang pamilyang singlakas ng mga salvasyon. Ngunit sapat iyon upang buksan ang pinto para sa mas malalim na investigasyon. Sa tulong ni Brenna, nakipag-ugnayan sila sa ilang abogado at reform advocate sa Maynila. Isa sa mga nakipagpulong sa kanila ay si Attorney Melchor Sadiwa, isang tahimik ngulit respetadong abogado na kilala sa paghawak ng mga kaso na may kinalaman sa corporate abuse at whistleblower protection. Matapos basahin ang mga initial evidence, huminga ito ng malalim at tumingin kay Serena. Mrs. Salvacion o mas gusto mong tawaging Miss Vallejo? Tanong nito. Bahagyang ngumiti si Serena. Serena na lang po. Tumangdo si Attorney Melchor. Serena, hindi lang simpleng attempted frame-up ang nakikita ko rito. May posibilidad na mas malalim pa ang pinagtatakban ng pamilyang yan. Kung totoo ang sinabi sa audio na ayaw nilang may makita ka, baka may koneksyon ito sa ibang irregularities sa negosyo nila. Nagkatinginan sina Brenna at Josa. Ilang beses na rin nilang pinag-usapan ang posibilidad na hindi lang personal na galit ang dahilan ni Doña Marcela. Ilang linggo pa ang lumipas. Isang hindi inaasahang mensahe ang dumating kay Brenna mula sa isang secure email address. May kalakip itong internal financial summary, partial ledgers at isang maikling note. Hindi ko na kayang magbulag-bulag. Hindi ko pa kayang humarap kay Serena, pero ito muna. L. Nang makita iyon ni Serena, alam niya agad kung sino ang nagpadala. Si Leandro. Tahimik siyang napatitig sa screen. Hindi dahil sa kilig o pananabik, kundi dahil sa bigat ng nakaraan nilang dalawa. 3 taon na ang nakalipas, ngulit sariwa pa rin sa kanya ang tunog ng tanong nito sa telepono. Sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi mo kailangang patawarin siya para tanggapin ang tulong na makakatulong sa'yo. Mahinahong sabi ni Brenna. Alam ko, sagot ni Serena. Pero minsan, mas mahirap harapin ang tulong galing sa taong minsang naging dahilan kung bakit ka lalong nasaktan. Gayunpaman, binuksan pa rin nila ang mga file. At doon nagsimulang lumabas ang mas mabahong katotohanan. May mga hotel supply contracts na lumalabas na sobra ang presyo, ngunit sa ibang account na pupunta ang bahagi ng pera.
May mga restaurant branches na ginagamit bilang pass-through businesses para sa mga transaksyong hindi malinaw ang pinanggagalingan. May mga invoices na pinirmahan ni Delphine, approved ni Cyrus, at may coded references na tumutugma sa mga petsang na nakita rin sa calendar ni Doña Marcela. Habang pinagdudugtong-dugtong nila ang lahat, unti-unting luminaw na ang pagpapatumba sa reputasyon ni Serena ay hindi lamang usapin ng galit ng biyenan sa mahirap na manugang. Bahagi ito ng mas malaking plano para alisin ang isang matalinong babae na maaaring nakahalata na may malaking katiwaliang nagaganap sa loob ng negosyo. Pagkatapos ng ilang buwan ng masinsing pagbuo ng kaso, dumating ang isang imbitasyong hindi inaasahan ni Serena. Isang National Hospitality Summit sa Maynila ang nag-imbita sa Haraya Table and Service Studio bilang isa sa mga featured consultant sa panel tungkol sa ethical service leadership and operational transparency. "Pupunta ka ba?" tanong ni Josa. Matagal na tumahimik si Serena bago sumagot. Ang Maynila. Ang lungsod kung saan minsan siyang inilibing sa tsismis at kasinungalingan. Ang lungsod kung saan nakatayo pa rin ang mga gusaling hawak ng pamilyang muntik sumira sa kanya. Ang lungsod kung saan nakatira ang biyena niyang gumawa ng lahat para burahin siya. Huminga siya ng malalim at saka tumanggo. "Pupunta ako." Nung araw ng summit, maaga siyang nagising. Tahimik ang hotel room na tinuluyan nila ni Brenna at Josa. Sa harap ng salamin, tinitigan niya ang sarili. Hindi na siya ang babaeng unang ipinakilala sa isang marangyang hapunan bilang swerte kay Leandro. Hindi na siya ang takot na tumatakbo sa service hallway ng Maison Salvacion. Ang kaharap niya sa salamin ay isang babaeng pinanday ng sakit, katahimikan, trabaho at maingat na paghilom. Pagdating niya sa venue, naramdaman niya ang kabang matagal din niyang hindi hinarap. Nariyan ang media, nariyan ang mga kilalang pangalan sa industriya, nariyan ang mga dating social circle na minsang narinig ang pinakamasahol na bersyon ng pangalan niya. Ngunit ngayong pumasok siya sa hall na iyon, walang takot sa kanyang mga hakbang. Hindi siya dumating roon para magpaliwanag sa mga taong minsang humusga sa kanya. Dumating siya roon bilang isang babaeng may sariling boses at sariling pangalan. Pagkatapos ng panel talk, habang maraming lumalapit para makipagkamay at magtanong tungkol sa kanyang consultancy model, biglang nagkaroon ng kakaibang bulong-bulungan sa may entrance ng hall. Napalingon ang mga tao. At doon, sa dulo ng corridor, nakita niya ang dalawang mukhang kailanman ay hindi niya malilimutan. Si Doña Marcela Salvacion, nakasuot pa rin ng mamahaling bestida at tindig na sanay pa ring tingnan ang lahat mula sa itaas. At sa likod nito, si Virel Salvacion de Vera. Halatang hindi komportable sa pagbabalik ni Serena sa parehong lungsod na minsang inakalang nakalibing na ang pangalan nito sa kahihiyan. Nagtagpo ang mga mata ni na Serena at ng kanyang biyenan sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon. At sa loob lamang ng isang mahabang segundo, alam nilang pareho na tapos na ang panahon ng pananahimik. Hindi na ang naaapi ang umaatras, at hindi na rin ganap na ligtas ang mga taong sanay na sila ang gumagawa ng kwento para sa lahat. Bago tayo tuluyang dumako sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang samahan mong huminga ng malalim para kay Serena. Napakarami na niyang dinaanang sakit, kahihiyan, takot at pagbangon. Pero tulad ng maraming totoong laban sa buhay, hindi sapat ang mabuhay lang. May mga pagkakataon kailangan mo ring humarap, magsabi ng totoo, at kunin pabalik ang dignidad na minsang tinangkang agawin sa'yo. Kaya bago natin tapusin ang kwentong ito, mag-comment ka naman kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Dahil ngayon, mararating na natin ang wakas na matagal nang hinihintay ng isang babaeng halos burahin ng kasinungalingan. Matapos ng hindi inaasahang pagtatagpo nila sa Hospitality Summit sa Maynila, walang sinabi si Doña Marcela Salvacion habang nakatitig sa Serena sa gitna ng hall. Ngulit sa mga mata nito, naroon ang matagal niyang kabisadong lamig. Ang uri ng tinging hindi lamang nanlalait, kundi nagbabadya rin ng laban.
Sa likod ni Marcela, halatang hindi komportable si Virel Salvacion de Vera. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi si Serena ang mukhang walang lugar sa silid. Ang mas nakakagulat, marami ang kusang lumapit kay Serena matapos ang kanyang panel talk, habang ang bulong-bulungan tungkol sa muling paglabas ng pangalan niya sa industriya ay nagsimulang umikot sa venue. Miss Valles, ang galing po ng talk nyo. Sabi ng isang batang hotel owner habang nakikipagkamay, sana po makapagpakonsult kami sa inyo. Salamat, mahinahong sagot ni Serena. Ilang hakbang lamang ang layo, napatigil si Doña Marcela sa panunood. Matagal niyang pinaghirapang ipakita sa mga tao na si Serena ay isang kahihiyan, isang babaeng walang klase, walang kredibilidad at may bahid ng iskandalo. Ngunit sa mismong araw na iyon, ang parehong babaeng gusto niyang ibaon sa limot ay nakatayo sa harap ng mga profesional, lider at negosyante at kinikilala hindi bilang asawa ng tagapagmana kundi bilang sarili nitong pangalan. Nang matapos ang event at unti-unti nang naglabasan ng mga bisita, kusang humakbang si Doña Marcela papunta kay Serena. Kasama pa rin niya si Virel, samantalang bahagyang nasa likod naman sina Brenna Quinto at Josa Fuentela, handang sumalo sakaling magkaroon ng eskandalo. Akala ko, malamig na bungad ni Marcela. Matapos ang lahat ng nangyari, marunong ka nang umiwas sa mga lugar na hindi mo naman talaga mundo. Diretsong tiningnan siya ni Serena, hindi na siya natigilan, hindi na rin siya napahiya. Marami na pong nagbago, Doña Marcela, at isa na roon ang mundong akala nyo ay kaya nyo lang pagharian ng walang sumasalungat. Bahagyang tumigas ang mukha ng matanda. Masyado kang kompyante. Hindi kompyante, sagot ni Serena, sigurado lang sa totoo. Bago pa makapagsalita muli si Marcela, humakbang si Brenna at marahang sinabi, mas mabuting sa abogado na lang po kayo mag-usap sa susunod. Doon na nagtapos ang sagutang iyon, ngulit hindi doon nagtapos ang tunay na laban. Pagkaraan ng summit, lalo pang bumilis ang mga pangyayari. Sa tulong ni na Attorney Melchor Sadiwa, Brenna, Josa at ilang whistleblowers, pormal nang naipasa sa mga awtoridad ang mas kumpletong dokumento tungkol sa mga irregularidad sa negosyo ng pamilya Salvacion. Kasama rito ang audio na ibinigay ni Auntie Salve, salaysay ni Paul Doranes, ilang kitchen logs na inilabas ni Chef Inigo Sarmiento at ang mga internal financial files na lihim na ipinadala ni Leandro Salvacion. Mula sa simpleng issue ng poisoning frame-up, lumawak ang usapin tungo sa corporate fraud, money laundering fronts, witness manipulation at paggamit ng impluensya para takpan ang krimen. Sa una, akala ni Doña Marcela ay masusupil niya muli ang lahat. Sinubukan niyang gamitin ang dati niyang mga koneksyon. Nagpadala siya ng mensahe sa ilang media contacts para pahinain ang kredibilidad ni Serena. May ilang lumapit din kay Poldo para suhulin ito. Maging si Auntie Salve ay muntik ng takutin ng dalawang lalaki na nagpakilalang representatives ng kumpanya. Ngunit iba na ang panahon ngayon. Hindi na nag-iisa si Serena at higit sa lahat, unti-unti nang may mga taong dating tahimik lamang ang handang sumalita laban sa mga Salvacion. Isang gabi, habang nasa opisina ng Haraya sa Batangas si Serena at inaayos ang final draft ng kanyang affidavit, biglang dumating si Leandro. Hindi na tulad noong una niya itong pinuntahan sa tapat ng bakery, mas payat pa ito ngayon at halatang pinapasan ang bigat ng mga linggong lumipas. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang paikot-ikot. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Matagal siyang napatitig bago tumanggo. Umupo sila sa maliit na conference table na gawa sa kahoy, malayo sa marangyang opisina kung saan sila dating nag-uusap bilang mag-asawa. Ngayon, parang dalawang taong magkaiba na ang pinanggalingan at pilit inuunawa ang laki ng lamat na dumaan sa pagitan nila. Ako ang nag-submit ng huling batch ng financial records, tahimik na sabi ni Leandro, pati ang private approval chains ni Mama at ni Tito Ramiel. Alam na yon ni Serena, ngunit hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang pumatuloy. Hindi na ako interesado sa pangalan ng pamilya kung ang kapalit naman ay pananatiling bulag. Dagdag nito,
Matagal akong naging duwag, Serena. Bahagyang tumidas ang panga ni Serena, hindi ka lang duwag noon, Leandro. Pinili mong magduda sa akin sa mismong oras na wala akong kakampi. Napayuko ito, alam ko, at kahit gaano ko ulit-ulitin ng sorry, hindi mabubura yon. Tahimik silang pareho ng ilang sandali. Sa labas, mahina ang tunog ng electric fan at ng mga trays na inaayos ng staff sa pantry. Sa ganoong simpleng lugar nila pinag-uusapan ang pagkawasak ng isang relasyon na isang akala nilang matitibag ang lahat basta't mahal nila ang isa't isa. Huwag mo nang subukang ibalik sa dati. Sabi ni Serena sa wakas. Dahil kahit gusto ko, hindi na pwede. Masyadong marami nang nasira. Namasa ang mga mata ni Leandro ngunit pinilit nitong tumanggo. Hindi ako lumapit para pilitin kang bumalik. Lumapit ako dahil gusto kong malaman mong hindi ko nahahayaan pang manaig ang kasinungalingan kahit sariling pamilya ko pa ang kapalit. Sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon, naramdaman ni Serena na may isang bahagi ng dibdib niyang unti-unting lumuluwag. Hindi dahil nabalik ang tiwala, kundi dahil nakita niyang ang lalaking minsang nabigo siya ay natututo na ring akuin ng kasalanan niya ng buo. Lumipas ang ilang linggo at pumutok sa publiko ang mas malaking iskandalo. Lumabas sa mga balita ang mga ulat tungkol sa investigasyon sa ilang luxury branches ng Salvacion Group. Na-freeze ang ilang accounts, na-inspeksyon ng operations ng ilang restaurants at hotels. Sumabay pa rito ang paglabas ng isang espesyal na expose article ni Joseph Fuentela, na ngayon ay muling sumusulat sa isang independent publication. Hindi man ito tuwirang pinangalanan agad si Serena sa simula, malinaw na ipinalalabas sa artikulo na ang dating tahimik na manugang ay biktima ng sistematikong paninira upang maproteksyonan ng mas malalim na katiwalian. Sa loob mismo ng pamilyang Salvacion, nagsimulang mabiyak ang samahan. Si Cyrus Bailon ang unang bumigay ng tuluyan. Nang maramdamang hindi na siya kayang iligtas ng mga dati niyang amo, nagtangkang lumabas ng bansa, ngulit naharang sa airport. Sa custodial interview, inamin niyang siya ang nagpatupad ng instructions para ayusin ang blind spot sa CCTV at i-route ang battle cart sa tamang oras noong birthday dinner ni Serena. Sinundan nito ni Delphine Urot, na unay nagmatigas, ngunit nang naharap sa financial trails at corroborating records, napilitang amining may ilang dummy transactions nga silang isinagawa sa utos ng higher management. Ang pinakamasakit para kay Doña Marcela ay nang tuluyan ng magsalita si Auntie Salve sa isang sworn statement. Matagal ko pong nakita kung paano nila pinano yon. Nanginginig ngunit malinaw na sabi ng matanda sa recorded deposition. Tahimik po ako noon dahil natakot ako, pero mali po yon. Si Ma'am Serena po ang nais nilang ipahamak, hindi lamang dahil hindi nila siya gusto, kundi dahil natatakot silang may mahahalata siya sa negosyo. Nang ipakita ang bahaging iyon sa closed-door hearing na dinaluhan ng legal representatives at financial investigators, kitang-kita sa footage kung paanong unang natigilan si Doña Marcela. Babaeng halos hindi matitinag sa publiko, ngunit sa mismong araw na iyon ay tila unti-unting nawalan ng bigat ang boses at tikas. Dumating din ang araw na kinailangan niyang humarap ng personal kay Serena sa isang pribadong conference room bago ang pinal na pagsasampa ng ilang kaso. Hindi iyon esenang puno ng sigawan. Sa halip, mas mabigat dahil sa katahimikan. Nandoon si Attorney Melchor, si Brenna, at si Leandro sa magkabilang dulo ng mesa. Nang payagan silang mag-usap ng ilang minuto ng mas pribado, walang sinayang na salita si Doña Marcela. Kung gusto mo ng pera para tuluyan ng tapusin ito, sabihin mo, huwag mo nang wasakin ang lahat. Tiningnan siya ni Serena na para bang ngayon na lamang niya lubos na nakita ang tunay na anyo ng babaeng ito. Hindi na makapangyarihang biyanan, kundi isang taong sanay isipin na mabibili ang lahat, pati konsensya ng iba. Hanggang ngayon, dahan-dahang sabi ni Serena, pera pa rin ang tingin niyong sagot sa lahat. Dahil yan ang umiikot sa mundo, at kung hindi mo naisip yan, noon kaya ka nadurog.
Umayos ng upo si Serena. Hindi ako nadurog dahil mahina ako. Nadurog ako dahil pinili niyong yurakan ang isang taong walang kapangyarisong panlaban noon. Ang hindi niyo lang inaasahan, marunong din palang bumangon ng taong minamaliit niyo. Nanginit ang mga mata ni Marcela. Pinakain ka, pinatira ka, dinala ka sa mundong hindi mo mararating kung wala kami. Hindi niyo ako pinakain. Ginamit niyo lang ang marangyang mundo niyo para iparamdam sa akin na dapat akong magpasalamat kahit alipustain ninyo ako. Pero ang totoo, kahit walang salbasyon sa buhay ko, may dangal ako. At yon ang isang bagay na kayo na ang matagal nang nawala. Sa unang pagkakataon, walang naisagot si Doña Marcela. Ilang buwan ang lumipas bago tuluyang lumapag ang desisyon ng mga otoridad at mga hukuman sa magkakaugnay na kaso. Hindi lahat ay natapos sa isang iglap, ngunit malinaw ang direksyon. Si Cyrus ay nahatulan sa kaugnay na conspiracy at evidence tampering. Si Delphine ay nasangkot sa financial fraud at cooperation deal kapalit ng pag-amin. Na-disqualify si Tito Ramiel sa ilang board positions at kinasuhan kaugnay ng illicit transactions. Si Virel, kahit hindi pangunahing utak, ay nasabit sa cyber defamation at coordinated smear efforts nang lumabas ang kanyang mga mensahe sa ilang bloggers at media handlers. At si Doña Marcela, bagamang hindi agad nakulong sa pinakamaraming bagay sa unang bugso ng proseso dahil sa haba ng legal battle, ay tuluyan namang bumagsak ang pangalan, posisyon at impluwensya sa industriya. Ang dati niyang reputasyon bilang matalinong matriarch ng luxury empire ay napalitan ng imahe ng isang babaeng handang isakripisyo kahit ang buhay ng iba para protektahan ang maruming lihim ng pamilya. Samantala, si Serena ay pormal na nalinis ang pangalan. Naglabas ng public clarification ng mga investigador na walang sapat na ebidensya laban sa kanya at na siya ay isa sa mga pangunahing biktima ng orchestrated frame-up. Nang mabalitaan ito sa San Isidro, napaiyak si Luz Valle habang yakap sina Bembol at Yizla. Ang mga kapitbahay na minsang nagbulong-bulungan ay napayuko sa hiya. Hindi man inisa-isa ni Serena ang lahat ng humusga sa kanya noon, sapat nang alam niyang naibalik sa kanya ang katotohanang minsang ninakaw. Ngunit ang pinakamatamis na bahagi ng kanyang tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng mga salbasyon, kundi ang buhay na nabuo niya pagkatapos. Mas lalo pang lumago ang Haraya Table and Service Studio. Hindi niya ito ginawang dambuhalang korporasyon. Pinili niyang manatiling may malasakit at may tunay na layunin. Nagtayo siya ng training center sa San Isidro para sa mga kabataang gustong pumasok sa hospitality industry ngunit walang pambayad sa mamahaling kurso. Si Yizla ay naging scholar sa culinary arts. Si Bembol ay natutong humawak ng logistics at procurement. Si Aling Puring ay madalas bumisita at laging may dalang tinapay para sa staff. Si Poldo, sa tulong ni Serena, ay nakabalik sa pag-aaral at kalaunan ay naging supervisor sa isa sa partner kitchens ng Haraya. Si Maita ay tuluyan ng umalis sa anino ng mga salbasyon at naging operations director ng kumpanya ni Serena. Si Chef Inigo naman ay naging partner niya sa pagbubukas ng isang farm-to-table restaurant sa Batangas na pinangalanan nilang Likha ni Sera. Isang lugar na simple, ngulit puno ng init at tunay na paggalang sa pagkain at sa taong naghahain nito. At si Leandro? Hindi sila muling nagbalikan bilang mag-asawa sa paraang inaasahan ng marami. Matagal ang sugat at may mga bitak na hindi na kayang ibalik sa dating anyo, ngunit hindi rin nauwi sa pot ang lahat. Unti-unti, sa mahabang panahon ng pag-amin, pagtutulong at pananahimik kung kinakailangan, natuto silang igalang muli ang isa't isa bilang dalawang taong minahal ang isa't isa, ngunit tinibag ng maling pinili sa maling oras. Tumulong si Leandro sa pag-aayos ng legal transition sa natitirang malinis na negosyo at sinuportahan niya ang scholarship fund ng training center nang walang hinihinging kapalit. At sa isang tahimik na usapan sa veranda ng training center isang hapon, saka lamang sila nagkaroon ng wakas na walang sigaw at walang drama. Siguro, mahinang sabi ni Leandro habang nakatingin sa palayan. Hindi ka talaga ang pinakamahalagang taong hindi ko naprotektahan. Ngumiti si Serena, malungkot, ngulit payapa. At siguro,
Kailangan mangyari ang lahat para pareho nating makita kung sino tayo talaga kapag wala ng marangyang pader sa paligid. Tumanggo si Leandro. Masaya ako para sa'yo. Masaya rin ako na natuto ka. Sagot niya. Hindi man iyong pagbabalikan, iyon ang uri ng kapatawarang marangal. Hindi nakakalimot, ngunit hindi na rin hinahayaang lasunin pa ng nakaraan ang natitira sa hinaharap. Makalipas ang 1 taon, muling dumating ang kaarawan ni Serena. Ngulit sa pagkakataong ito, walang private dining hall, walang camera blind spots, walang traidor na bulong, at walang mga matang nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Nasa San Isidro siya, sa bakuran ng training center, napapalibutan ng mga scholar, kaibigan, pamilya, at mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. May mga ilaw na nakasabit sa puno, may mga simpleng mesa. Si Chef Iniego ang naghahanda ng pagkain, si Maita ang nangangasiwa sa programa, si Brenna at Josa ay nagtatawanan sa may gilid habang tinutukso si Bembol na pulang-pula sa isang scholar na gusto nito. Si Luzvale ay nakaupo sa unahan, hawak ang kamay ni Isla habang hindi maitago ang tuwa sa mukha. Maya-maya, inilabas ang cake. Simple lamang iyon, walang gintong dekorasyon, walang imported na bulaklak, ngunit habang nakatingin si Serena sa mga kandila at sa mga taong nakapaligid sa kanya, naramdaman niyang, sa wakas, ito ang kaarawang totoo. Hindi regalo ng mayaman, hindi handog ng mapagkunwaring pagtanggap, kundi bunga ng mga taong pinili siyang samahan sa totoo, sa hirap, sa pagkawasak, at sa muling pagtayo. "Wish ka na, ate!" sigaw ni Bembol. Napangiti si Serena at pumikit. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, wala na siyang wish na takasan ng sakit, bawiin ang nakaraan, o magtago sa takot. Dahil ang babaeng minsang pinapunta sa isang 5-star restaurant para wasakin, ay nakatayo na ngayon sa sarili niyang liwanag. Hindi perpekto, hindi walang sugat, pero buo, marangal, at hindi na kayang agawin ni numan.